Nagsisimula ang ating kwento sa lungsod ng Jiangzhou, ika-20 ng Mayo taong 2024. Isang bagong spatial rift ang lumitaw sa kalangitan sa itaas ng Jiangzhou. Habang nakipaglaban ang ilang mandirigma upang pigilan ang mga halimaw na lumalabas sa rift. At ang mga nakipaglaban ay sila ang ikatlong dibisyon. Nagsalita ang Six-Eared Wolf King, antas ng ginto, matigas pa ring lumalaban ang mga hamak na tao na ito, na habang apak nito ang isang mandirigma na wala ng buhay. Sa kanyang panlilisik na mata ay sinasabi niya rin na ang paglipol sa inyo ay isa lamang bagay ng panahon. Pagkatapos ay kasabay nito ay bigla na lang ito na wala sa kanyang kinatatayuan. At sumugod ng napakabilis na hindi na kayang makikita ng sinuman dahil dito ay makikita na lamang ang mga mandirigma na walang kalaban-laban na pinagpapatay sa kanyang matutulis na mga kuko. Dahil sa angking bilis ng Wolf King ay hindi na lamang makapaniwala itong babae dahil sa ang kinakaharap pala nila ay isa na sa mataas na antas. Sa paglapit ng Wolf King sa kanyang, ay hindi nga makapaniwala itong babae sa laki ng Wolf King habang naglalabas ito ng matitinding pressure sa kanyang. At nagsalita pa ito, dahil huli na raw para mapagtanto ng mga ito dahil sa lahat sila ay mamamatay sa kanyang kamay. Kasabay nito ay may kung sino na lamang na bigla nagpakawala ng isang napakalakas na atake, na hindi naman inaasahan ng Wolf King at ng babae. Nagsalita ang dumating na hindi pa nakikilala na kung sino, at sinabi niya sa ilang mandirigma na siya na raw ang bahala sa Wolf King, at pumunta na lang daw ang mga ito sa ibang mga halimaw upang lipulin. Ngunit sa makikita sa kanilang pagmumukha ay masasabi mo na lamang na tila kilala nila ang dumating, dahil sa kumpiyansa na sila matalo ang Wolf King sapagkat ito lang naman daw si Wen Yuan. Kasabay nito ay makikita na lang din sa di kalayuan ang isang pagyanig at dagandong habang sumasabog sa pangyayarihan ng labanan ng Wolf King at sinasabi nilang na si Wen Yuan. Matapos makabalik itong babae ay kanya nga agad ipinahayag sa nakakataas, dahil sa tulong raw ni Wen Yuan, matagumpay nilang natalo ang sumasalakay na Six-Eared Wolf Clan. Tumugon ang nakakataas sa kanya, magaling. Isa na namang bagong rift. At isa itong sea level. Ito na ang pang-anim sa huling dekada, at itinanong sa babae na kung tama ba. Ngunit sa kanyang isipan, dahil sa bilis na ito ay imposibleng na raw ipagtanggol pa ang Jiangzhou kalaunan. Sa kanyang pagtayo ay sinabi rin niya sa babae, iyan ay isang bagay na hindi namin kayang hawakan sa akademya. Simula ngayong taon, ang mga superhuman sa Marshall University ay hindi kasama sa mga pagsusulit sa kultura. Ang marka ng pagpasok para sa mga martial artist ay babawasan ng kalahati. Natinugunan naman agad ito ng babae, naiintindihan niya. At tungo naman tayo sa paaralan ng mga awaken. Nagsalita ang isang lalaking nasa likuran, at itinanong sa kanyang kasamahan na, bakit hindi ka na naman nakikinig sa klase? Sayang naman kung hindi ka makapasok sa Marshall University dahil sa mababang marka sa kultura. Naagad naman itong tumugon na may pamumulang kanyang pisngi na tila ba ay may tinitingnan ito sa di kalayuan. At sinabi na ikaw pa talaga ang nagsasabi niyan. At itinanong niya na kung hindi ba raw ito tumitingin kay Yanran, at sinabi niya rin na kung sana makatabi man lang niya si Yanran na maganda. Muling sinabi ng kanyang kasama, talaga nga naman, bakit si Subay ang karapat-dapat sa lahat ng ito? At ang kanilang pinag-uusapan ay ang magandang babaeng palang ito na si Yanran. Nagsalita si Yanran, malapit na ang pagtatapos. Subay, pupunta ka ba sa akademya o sa Marshall University? Naagad naman ito sinagot ni Subay habang nakatikip ang isang notebook sa kanyang mukha, at anya. Na hindi niya alam at wala siyang ideya. At siya ang ating bida sa kwentong ito, pupunta sa akademya. Ang mga grado niya ay karaniwan lamang. At sa mga magulong panahong ito, ano ang silbi ng mga banyagang wika o advanced mathematics? At sinabi niya rin kay Yanran, pupunta sa Marshall University, hindi mayaman ang aking pamilya. Hindi namin kayang bilhin ang lahat ng mga supplement na iyon, bukod pa rito, wala siyang mga espesyal na kakayahan. Subalit sa kaisipan ni Subay, napapatanong naman siya sa kanyang sarili na kung saan siya dapat pumunta. Dahil sa nakarating siya sa ibang mundo, hindi ba dapat mayroon akong ilang talent o kakayahan na sumasalungat sa langit tulad ng paggising ng isang system? Sa kanyang isipan ulit, nagsisimula na raw siyang magduda kung talagang tumawid siya. Napabulong naman si Yanran sa kanyang tinga at sinasabihan niya si Subay, dahil sa sumama na lang raw ito sa kanya sa akademya.
Sapagkat raw ay may paraan siyang para makapasok ito si Subay, ng direkta. Dahil sa sinabi na iyon ni Yanran at nagulat naman itong si Subay at nabigla, ngunit agad naman din siya pinatahimik ni Yanran dahil sa hinaan daw nito ang kanyang boses. Subalit hindi naman iyon ang ikinagulat at ikinasigaw ni Subay dahil sa kanyang harapan ay may bigla na lamang may lumitaw na isang screen, na tila ba ay ito na ang inaantay ni Subay na cheat system. Kaya naman ay napapatanong na lang siya na lumitaw lang ng ganoon. Ito ba ang kanyang system? Dahil sa di man lang tumugon si Subay kay Yanran at kanyang nga itinanong na kung anong problema. Pawis na pawis ka, okay ka lang ba? Habang nakaharap pa rin si Subay kay Yanran ay napapaisip naman siya dahil sa mukhang walang ibang nakakakita raw nito kundi siya lang. At dahil sa napag-alaman ni Subay siya lang talaga ang nakakakita sa system, ay napasagot naman siya kay Yanran na hinawakan ang kamay nito, dahil sa ayos lang raw siya. Dahil naman sa paghawak ni Subay sa kamay ni Yanran ay ikinagalit naman ito ng kanyang mga kaklase sa likod, alisin raw ni Subay ang marurumi niyang kamay sa kanyang diyosa. At huwag daw siyang hawakan, at sinabi rin nila hindi parent daw ito na kontento kahit nakaupo ka sa tabi ni Yanran. Sa galit niya ay sumugod na lamang nga ito kay Subay, habang sumusugod siya, ay sinabihan niya rin si Subay panuurin raw nito kung paano niya tuturuan ito ng leksyon. Gayunpaman ay may biglaan naman dumating at pinatigil ang mga ito at sinasabihan ang lahat na kumalma lang daw ang mga ito. Habang naglalakad siya sa harapan ng lahat, mayroon daw siyang magandang balita na ibabahagi. Nag-post lamang ang Jiangsu Martial University ng isang anunsyo sa kanilang website. Simula raw sa taon na ito ay ang mga superhuman ay maaaring hindi na kumuha ng mga pagsusulit sa kultura at direktang magpatala sa Jiangsu Martial University. Masaya naman napabulalas ang ilang mga estudyante, aniyahati na lang ang mga kurso sa kultura. Siguradong pupunta siya sa Martial University, kung sana isa siyang superhuman. Haha, ang magkaroon nito na hati na lang ay sapat na. Para sa mga kapangyarihan ng superhuman, na naginip ka. Sa papaalis na guro ay nagsaad pa ito sa kanyang mga estudyante, kung nagising na kayo ng mga kakayahan o may pundasyon sa martial arts, mangyaring pumunta sa kanyang opisina upang magparehistro. Napag-isip-isip naman ni Subay, dahil sa ito raw ay kawili-wili nagising lang siya ng mga kakayahan, at ngayon ay makakapunta na siya sa Martial University ng walang pagsusulit. Sa isipan ni Yanran na talaga bang balak niya talagang pumunta sa Martial University. Matapos naman ang kanilang klase, habang naglalakad si Subay at pauwi sinasabi niya nga dito, na siya si Subay, at siya ay nasa mundong ito sa loob ng 17 taon. Noong ika-18 ng Setyembre taong 1906. Biglang nabuksan ang kalangitan, na nagpapakita ng napakalaking spatial rift. Nagsimulang bumuhos ang mga hayop mula sa mga rift. Pagkatapos, nagwala ang mga mababangas na hayop. Nagsimulang labanan ng mga hukbo mula sa lahat ng bansa ang mga nilalang na ito, at pagkatapos ng 3 buwan, sa wakas ay nagawa nilang alisin ang mga hayop na lumitaw mula sa mga rift. Gayunpaman, hanggat nananatili ang mga rift, patuloy na lilito ang mas maraming alon ng mga hayop panapanahon. Kaya, nagpa siya ang sangkatauhan na magpadala ng mga suicide squad sa mga rift upang mag-imbestiga. Ang natuklasan nila sa kabilang panig ng mga rift ay isang malawak at walang katapusang lupain. Upang maiwasan ang patuloy na pagbuhos ng mga hayop mula sa mga rift. Ang mga puwersang militar mula sa iba't ibang bansa ay nagkaisa at nagpasyang magtayo ng mga base militar sa loob ng mga rift. Mula roon, maaari nilang labanan ang mga hayop sa kanilang pinagmulan. Opisyal na nagsimula ang bagong panahon ng sangkatauhan. Noong ika-6 ng Marso taong 1907, lumitaw ang pangalawang rift sa kalangitan. Noong ika-7 ng Mayo taong 1907, lumitaw ang pangatlong rift. Ang pang-4, ang pang-5. Sa loob ng sumunod na 100 taon, dumami ang bilang ng mga rift, at bumilis din ang kanilang dalas. Ngayon, kumalat na sila sa buong mundo. Ang bawat rift ay kumukonekta sa iba't ibang lahi ng mga hayop. Kaya, pinangalanan ng mga siyentipiko ang larangan ng digmaan sa labas ng mga rift. Ang larangan ng digmaan ng napakaraming lahi. Ngunit kasabay nito, nagsimulang bumalik ang espiritual na enerhiya ng daigdig, at unti-unting nagising ng mga tao ang mga kakayahan at kapangyarihan sa martial arts.
Habang tumitindi ang mga labanan, paulit-ulit na nabigo ang mga konvensyonal na baril sa larangan ng digmaan, habang ang mga superhuman ay lumalakas. Sa kalaunan, pinalitan ng mga superhuman ang mga baril bilang nangingibabaw na puwersa. Naisip din ni Subay, ang digmaan sa pagitan ng mga tao at ng napakaraming lahi ay nagpapatuloy hanggang sa araw na ito. Mula sa mga reforma sa Jiangzhou Martial University, tila ang sitwasyon sa Jiangzhou ay nagiging lubhang mapanganib. Sinabi rin niya sa sarili, maganda. Dahil na-activate niya na ang isang system, kailangan niyang protektahan ang aking pamilya sa magulong mundong ito. Ang pinakamabilis na paraan upang mapabuti ang kanyang lakas ay sa pamamagitan ng martial universities na suportado ng militar. Sa kanyang pagdating sa pet store, ay sinasabi niya rin sa kabutihang palad, mayroon na siyang mga kakayahan ng beast tamer. Ang kailangan ko lang ay isang contracted beast upang makapasok sa universidad ng walang pagsusulit. Unang hakbang magtungo sa Martial University. Sinabi rin niya habang hawak ang kanyang cellphone, sa Martial University, kahit ano pa man. Sana, sapat na ang mahigit 2,000 yuan na naipon niya. At sa kanyang pagpasok sa loob ay napag-isip-isip naman niya dahil sa ang pagkakatanda niya ay sinabi ng system na automatiko itong makakakita ng isang angkop na beast, kaya napapatanong na lamang siya na kung bakit wala itong tugon. Sa kanyang pagpasok ay agad naman siya sinalubong ng bantay nito, aniya, maligayang pagdating, may maitutulong ba ako sa inyo? Tumogon si Subay, aniya, siya ay isang beast tamer. Anong uri ng mga hayop ang mayroon kayo? Muling sinabi ng babae, tumingin kayo doon. Ang itim na pas ang iyon, mataas ang presyo para sa isang ordinaryong hayop, ngunit mayroon itong dugong nethercat. Madali itong mag-evolve sa antas ng silver. Sa kaisipan ni Subay, ang mahal naman. Hindi rin masama ang 4 na tainga na aso doon, na may dugong 6-eared wolf. Tumingin-tingin ka lang. Ito, muling nagsaad ang babae, at kanyang itinanong kay Subay, na kung alin ang nakakuha ng iyong pansin. Ngunit wala na si Subay sa tabi niya. Habang makikita nasa labas na pala ito si Subay, at napag-isip-isip naman ni Subay, at napapatanong na lang din siya sa kanyang sarili, imposible, ninanakawan ba nila siya? Dahil lang sa may monster blood ang mga hayop, ganoon na sila magpresyo. Ano nangyari sa system niya? Wala man lang ni isa na angkop. At nang makarating na si Subay sa kanyang tinutuluyan, sakto naman ang paglabas ng system aniya, natukoy ang angkop na hayop sa beginner package small turtle. At pinagpipili din si Subay, tame, o give up. Sa tuwa ni Subay, ay napasabi naman siya agad na sa wakas ay tumutugon na raw ang system. Napatanong si Subay, na kung ang sinasabi ba ng system sa kanya ang small turtle na ang alaga ng kanyang ama. Sa kanyang paglapit ay makikita nga itong pagong na maliit na naglalaro sa kanyang kulungan. Ano ba itong newbie gift pack na ito? Ang una niyang tamed beast ay isang tortoise. Ang liit-liit. Ano ang magagawa nito? Ganun pa man hindi naman siya maaaring pumunta sa larangan ng digmaan para mag-tame ng isang mabangis na hayop ngayon. Kaya magpapalit na lang raw siya sa isang mas kahanga-hanga mamaya, kasabay naman nito ang pagpindot ni Subay ng tame. Pagkatapos ay ipinakita nga ng system ang tame beast ni Subay ang small turtle. At ang antas nga nito ordinary beginner, naglalaman ng mga bakas ng sacred black tortoise bloodline, maaaring lumaki ng walang hanggan, at kalaunan ay papatayin ang mga Diyos. Kaya hindi na lamang makapaniwala ito si Subay at napapatanong sa kanyang sarili, black tortoise bloodline. Kalaunan ay papatayin ang mga Diyos. Walang hanggang paglaki. Sa tuwa ni Subay ay kanya nga agad ito kinuha at iniangat aniya, ngayon mas katulad na nito. Black tortoise bloodline, magkano kaya ang halaga niya subalit agad naman ito binawi niya dahil sa hindi niya raw ito papalitan. Sa pagpasok naman ng kanyang kapatid na si Su Xiaomi, ay agad niya nga sinigawan si Subay, na kung anong binabalak raw nitong gawin kay Xiaoba. Subalit sinabihan lang naman siya ni Subay na wala naman siyang ginagawa. Kasabay naman nito ang pagkawala ng small turtle at tumalon dahil sa may naaamoy itong pagkain. Kaya't sinabihan nga ito ni Subay ang small turtle na ang takaw raw nito. Nalabis rin ipinagtataka ni Su Xiaomi at napapatanong na kung bakit ang dami namang kinakain ng pagong na ito. Dahil sa pinakain na raw siya ng kanilang ama kaninang umaga. Natutuwa namang muli ito si Subay at napag-isip-isip niya, parang lumaki ang gana niya.
Mag-evolve na kaya siya, dahil dito ay kukuhanin niya pa raw ito ng pagkain. Pagkalipas ng kalahating oras, sa pagdating ng kanilang mga magulang ay di nga moari ang mga itsura nila na tila ba may hindi ito magandang nakikita sa kanilang bahay. Kaya napapatanong na lang ang kanilang ina na kung ninakawan ba ang bahay. Kaya naman pala gulat na gulat ang kanilang mga magulang dahil sa di na malaman na kung bahay pa ba nila ang kanilang pinasukan, bukod sa ang kalat ng paligid, ay panahingi pa ng pagkain ang small turtle kay Su Xiaomi na naghahabolan, subalit mariin naman siyang sinabihan ni Su Xiaomi na huling merienda niya na ito. Habang si Subay sa gilid ay napapahawak na lamang siya sa kanyang ulo dahil sa hindi niya inaasahan na ganito pala kakulit ang small turtle. Dahil dito ay napapatanong na lang din ang ina nila na kung ganyan ba kabilis tumakbo ang mga pagong. At napapasagot na lang din ito si Subay dahil sa mamaya na lang daw niya ipapaliwanag. Pagkatapos ng habulan nila ng small turtle at ni Su Xiaomi ay makikita na lang din ang mga kalat sa paligid nito. At dahil sa ayaw na ni Subay, mahirapan pa ang kanilang magulang ay nasabi niya na lamang sa kanyang kaisipan. Mas mabuting huwag sabihin sa kanila na si Xiao Ba ay isang walang hanggang hukay. Aayusin niya na lang ang isang bagay sa sarili ko. Dahil sa tila busog na ang small turtle, ang inaasahan naman dito ni Subay, na kung sisubog na ba raw ang Black Tortoise bloodline niya. Pagkasabi pa lang iyon ni Subay, kasabay naman ang pagsiglab ng bloodline ng small turtle na tila ba ay kaya nitong yanijin ang buong mundo.